Ngayong araw ng linggo mga kaibigan, unang araw po ng Setyembre 2024. Update po tayo sa lagay ng ating panahon. Pero bago yan kaibigan ko, palike and subscribe muna. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pakihit na rin ng notification bell para ma-notify po kita. Importante po talaga yan para ma-updating kita sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. So meron tayong hypnosis ng low pressure area po mga kaibigan na meron pong estimated na layo dito po na 610 kilometers east of northeast of Butuan City po mga kaibigan, Agusan del Norte. Meron naman po sa kabila na 555 kilometers east of Eastern Samar naman. So kung titignan nyo, nasa loob po ito ng par mga kaibigan at hindi po natin inaalis yung posibilidad na ito po yung maging isang bagyo within 24 to 48 hours. Kasama rin po sa ating patuloy na binabantayan ito pong southwest monsoon or hanging habagat na siya naman po nakakaapekto sa western section po ng South Luzon, Visayas po at Mindanao. So bago natin yung talakayin, alamin muna natin yung forecast weather condition ngayong araw po ng linggo mga kaibigan. Sa area po ng Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Davao Region at Northern Mindanao, maulap na kalangitan ang mararanasan dyan. Meron po mga isolated light rains, mahina hanggang sa malakas na pag-uulan ang posibleng asahan pagdating naman po sa gabi, dahil po yan sa low pressure area o banta po ng posibleng bagyo. So ngayon pa lamang po pinag-iingat tayo sa posible pong banta ng pagbaha sa mababang lugar na aking nabanggit at landslide naman po sa mga mountainous area, sa mga landslide prone area. Dito po tayo sa area ng Palawan at the rest po ng Visayas, kasama na rin po ang ilang bahagi ng Mindanao ay patuloy pa rin po makakaranas ng cloudy skies with isolated light rains and heavy rainfalls pagdating sa gabi dahil naman po yan mga kaibigan sa hanging habagat or southwest monsoon mga kaibigan. Posibleng pagbabaha po ang impact nito sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. So mas maganda maging handa po tayo anumang oras dahil tulad ng aking sinasabi, meron tayo banta ng low pressure area at posibleng maging bagyo mga kaibigan. Dito naman po sa ilang bahagi ng Metro Manila at the rest po ng Luzon, patuloy pa rin po makakaranas ng maulap na kalangitan. Asahan din ng mga isolated light rains and heavy rainfalls pagdating po sa gabi dahil naman po yan sa localized thunderstorm mga kaibigan. So balikan natin mga kaibigan, ito pong low pressure area na nasa loob po ng ating bansa. Within the next 24 to 48 hours, malaki po may chance po ito na maging isang ganap po na bagyo o tropical storm mga kaibigan or mahinang bagyo. And as of now, naglalaro po ang lakas ng hangin nito from 35 to 40 kilometers per hour. So mga kaibigan, ngayon pa lamang po pinaghahanda at mag-ingat tayo. Ang sinasabi po natin, ito pong low pressure area ay banta po ni Bagyong Enteng mga kaibigan. Ito po yung kung sakasakaling mabuo bilang bagyo ay yung panglimang bagyo na po sa bansang Pilipinas ngayong buwan po ng ngayong taon po ng 2024. So mas maganda nakahanda tayo tulad ng nangyari noong mga nakaraan kay Super Typhoon Karina. Alam naman natin malaking dulot ng pinsala na idulot niya sa ating bansa. So mas maganda ngayon pa lamang po nakahanda na tayo. Marami tayong dapat gawin ng paghahanda. Iwasan po mga kaibigan yung pagtatapon ng mga basura na kung saan bumabara po yan sa mga kanal kaya nagiging main cause po ng pagbabaha. Iwasan din po ang pagputol ng mga puno sa mga mountainous area para maiwasan po ang mga landslide. At kung kayo po ilalabas sa hapon at sa gabi, ugaliin po magdala ng payong jacket, kapote. Panlaban po yan sa mga biglaang buhos po ng pag-uulan. Tandaan nyo mga kaibigan, nasa rainy season na po tayo ngayong sa bare months, Setyembre. Inaasahan po ngayong buwan ng Setyembre, 3 hanggang 2 bagyo ang posibleng pumasok po sa ating bansa. So mas maganda nakahanda tayo, hindi yung kung kailan may bagyo at super typhoon, doon lamang po tayo nakahanda. Ayon na rin po sa tala ng pag-asa mga kaibigan, asahan din po na sunod-sunod na sama ng panahon ng ating posibleng maranasan dahil nga po dito kay hanging habagat na siyang lumalakas pa rin po sa ilang bahagi ng ating bansa. So mga kaibigan, lagi kong pinapaalala sa inyo, always know the weather before you go para safe at handa po tayo lagi sa anumang banta ng panahon.